Salamat kasamang Dong at isang mainit at maalab na pagbati sa sambayan ng Pilipinas. Ito pong inyong lingkod, Toby Nebrida, nagsasayang papuwid po sa inyo mula po dito sa makasaysayang bayan ng Kawit, Cavite. Kasama ko po sa broadcast coverage from this point, ang aking kasamang Riza Ontiveros. Happy Centennial! Happy Centennial, Toby. At sa lahat po ng ating mga kababayan, maligayang centenaryo, araw po ng ating kaarawan, ika-100 taong kaarawan ng ating bansa. Nandito po tayo partikular sa Aguinaldo Shrine dito sa bayan ng Cavite, ng Kawit, Cavite. At ating inaabangan ang mga dito po sa Kawit magsisimula ang kauna-una mga kaganapan na mangyayari sa araw na ito. Siyempre, makikita natin ang flag raising activities na magaganap dito. Pasisinayaan po ito ng ating Pangulong Fidel Valdez Ramos, Lisa. At ang napakakatangi-tangi, Toby, tungkol dito sa reenactment ng unang flag raising dito sa ating bansa ay dito mismo gaganapin sa isang bintana ng mansyon ni General Emilio Aguinaldo, ang una nating Pangulo, kung saan niya iwinagayway sa unang pagkakataon ang watawat ng Republika ng Pilipinas dito mismo sa bahay na ito. Kawit, Cavite, dati pong pangalan nito Cavite El Viejo. Kaya Cavite El Viejo po ang tawag dito ng ating unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, General Emilio Aguinaldo. At ayan, nakikita po ninyo sa inyong television screens kung saan po magaganap ang ating reenactment, ang pagsasariwa ng mga kaganapan noong nangyari po, Hunyo 12, 1898, ang proklamasyon ng independensya ng Pilipinas laban sa Kastila noong mga araw na yun, Risa. Maganda na ipunto kanina ni kasamang Dong, Toby, na marami sa mga espesyal na kaganapan sa araw na ito ay idadaos nga rito sa Kawit dahil nga dito nagsimula yung pagdeklara ng independensya ng ating bansa. Dito nagsimula yung ating pagsusumikap upang maging isang ganap na malayang bansa. At siguro kailangan ipaalala rin natin isang katangi-tanging na dapat sigurong ipagmalaki nating lahat ng Pilipino. General Emilio Aguinaldo nagproklama ng independensya mula po dito sa Kawit, Cavite. Hudyat ng pagsilang ng bansang Pilipinas. Hudyat rin po ng kabuhayan ng pinakaunang constitutional democracy sa buong rehiyong Asya. At nung gawin niya yan, Toby, siya ay napakabatang pinuno, general at pangulo pa lamang. Wala pang 30 anyos si Pangulong Aguinaldo noon. 29 years old pa lamang siya noon. Nung una niyang binigyang kaganapan ang mga ideal ng konstitusyonalismo at demokrasya dito sa buong rehiyong Asya, gaya ng sinabi mo kanina. Kaya hudyat din siya sa buong rehiyon ng Asia Pacific. General Emilio Aguinaldo, uliran ng Pilipino, uliran ng mga kabataan, at ang kanyang ginanap dito sa Kawit, Cavite, uliran para sa lahat ng mga bansang nagnanais magsarili. Ihahatid po kami namin po, Riza at Toby Nebrida, ang mga kaganapan po dito sa Kawit maya-maya lamang po. In the meantime, we'll turn you back to our main anchor, Dong Puno. Mga kababayan, Toby, baka akala po natin ngayon lamang nagsisimulang magising itong bayan ng Kawit para sa mga idaraos na gawain para sa sentenaryo. Hindi. Siguro baka nauuna pa sa araw, nagsibango na sila, nagbanat ng buto at talagang handang-handa na po para sa mga kasiyahan ngayong buong umaga. Nandito kanina yung mga mamamayan ng bayan, lumalabas na sa kanilang mga bahay, sa kalye. Mga dignitaries, Toby, nagsisimula na rin dumating. Nag-iipon-ipon na rin. At nakikita natin sa ating paligid pati yung security escort group ng Philippine Army. At kung maalala natin, ito pong ating Santa Tahang Lakas ay isa sa mga unang ahensya ng pamahalaan na itinatag ng pamahalaan ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Tama yan, Risa. Siguro kailangan din natin batiin na itong ating mga kawani ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na magkukumpul-kumpul rin dito, providing security and isang grupo o isang tropa na makikita nila ay ang magbibigay ng arrival honors at ng caps, honors dito para sa ating Pangulong Fidel Ramos at para na rin sa pagpugay kay General Emilio Aguinaldo. Siguro kailangan din natin na magbalik tanaw tayo sa mga naging sa mga naging achievements at
tagumpay na naganap ng ating hukbong kasama sa hukbong sa Tatahan dahil they just celebrated, by the way, their 100th year of foundation last March dahil Nila ring kasama sentenaryo. kasama rin yan nung binuo yung republika ay binuo rin binuo rin syempre yung tanggulang bayan. At dito rin sa lalawigan ng Cavite itinatag, sa bayan naman ng Rosario o Tama, Salinas. totoo yan. And maybe, siguro makasaysayan talaga itong lalawigan ng Cavite dahil napakaraming mga events na naganap dito. Siyempre, yung pangunahing kaganapan ay itong proklamasyon ng ating independensya. Hulyo 12, 1898. Pero wag din natin kakalimutan, Mayo 28, 1898. Just a few weeks bago tinatag ang Republika ng Pilipinas, yun naman Battle of Alapan, kung saan unang nakita Yung ng ating watawat. nagsisibol na bansang Pilipinas ang ating watawat. At bilang tanda ng tagumpay, isa sa una at pinakamahalagang tagumpay ng bagong hukbong Pilipino laban sa dayuhang Kastila. Pero, Risa, alam mo ba, yung pinakaunang major offensive or engagement na naganap sa Alapan. between, nauna pa ito, in fact, 1896, Setyembre po, just a few weeks after na lantaran ng nalaman ng mga opisyalis ng pamalaang kolonyal, ay dito rin sa Cavite naganap yung unang major battle na yon kung saan nanalo ang mga Pilipino. Battle of Binakayan po ang ating tinutukoy at yan po ay naganap Setyembre, una o pangalawang linggo po, 1896. Dito po ay isa sa mga tanyag na inhinyero ng ating katipunan at ng ating nagsisibol na bayan noon, General Evangelista. And those trenches that na kanyang nag-aral siya ng warfare Siya yung sa nagdisenyo Europa. nun. And the defensive trenches that were made to protect yung coastal areas diyan sa may Binakayan. Siguro Risa, mga lang ito, mga 3 or 4 kilometers away from itong Aguinaldo Shrine. At diyan po naganap ang unang tagumpay ng ating revolutionary forces against the colonial forces. Marahil, Toby, yung isa sa pinakamahalagang puok dito sa bayan ng Kawit kung saan ginugunita araw-araw yung ganyang mga mahalagang pagtatagumpay at pagpupunyagi ng mga Kabitean, yung mga Pilipino, ay yung isang napaka-moving na wall, granite wall, na nakatayo dito sa Liwasang Aguinaldo na kahapon lamang. Risa, binuksan yan, we were given the privilege na isa himpapawid ang pagpapasinaya, pagbubukas ng Liwasang Aguinaldo kahapon ng hapon. Kasama yung ating kasamang si Cathy De Leon Villar, oo, kasama natin kahapon. At bagamat may kainitan nung hapon, ganun din sigurong kainit yung kasi nagsama yung init ng araw at yung Init ng alab din kalooban. ng kalooban ng mga taong bayan, especially ng Kawit, na tuwan-tuwa at na finally nabuo nila itong Liwasang Aguinaldo. At siguro isa sa mga pangunahing key points of interest na makikita dito sa Liwasang Aguinaldo ay there are actually four granite walls na nandyan at diyan nakaukit sa iba't ibang teksto, tatlong iba't ibang wika yung teksto o sinali na teksto ng original na akta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino na saka naman ginanap at naganap dito sa nakikita niyo sa inyong mga screens. Liwasang Aguinaldo. At Toby, bukod pa dun sa text ng act ay nakaukit sa granite yung mismong mga yung mismong mga lagda nung mga nag-witness o naging saksi dun sa makasaysayang sandali ng pagproklama ng independensya. Mga opisyal ng pamahalaan ng revolutionary government ni General Emilio Aguinaldo. Bueno, yan po ang mga kaganapan dito. Nagpapasalamat kami sa inyong joining us at hinahayaan ninyong kami papasukin ninyo sa inyong mga tahanan. Samantala, we'll get back to you with more reports mula po dito sa Aguinaldo Shrine. Samantala, we'll turn you back to our main anchor, Dong Puno. Dong? Yes, go ahead, Dong. Clearly. Good morning. Dong, napakarami ng mga pagbabago na nagawa na dito sa the original house was of course put up in 1845, pero lang yun, nipa and wood, and then of course si General Aguinaldo mismo renovated this during the early 20s, Yes. and
bagamat hindi na natin alam kung saan yung saan yung particular original bintana, na bintana kung saan winagayway ni General Emilio Aguinaldo yung ating bandila nung naproklama nga ang Republika ng Pilipinas. That new balcony or the Independence balcony nga na tinatawag nila, Risa, ay yan ginawa yan nung early 20s nga. And well, you can see it on your screens. Ito yung photos that were taken of the old house, pero alam mo Dong, napakarami ring they've renovated the entire, or they've refurbished the entire mansion. Well, of course, ito Especially for the centennial, Oo, itong oo. pagdiriwang At Risa, nabigyan kami Risa, siguro sabihin na rin natin sa ating mga kababayan na nabigyan tayo ng pagkakataon na makita ang ilan sa yung kalooban nitong Aguinaldo Shrine. Yung museo nito na ibinago na yung tema, hindi lamang nakafocus sa buhay ni General at Pangulong Aguinaldo, kundi na sa buong kilusan para sa kasarinlan Oo. at para sa kalayaan. At siguro maganda rin na sabihin natin na, well, you can see him on your screens. Yes. The chairman of the National Centennial Commission, the former Vice President Salvador H. Laurel, ang isa sa mga punong abala talaga dito sa the leading force sa renovating and refurbishing At yung buong programa ng mga gawain sa buong the centenary nito. Aguinaldo Shrine. And also, siguro magandang i-convey sa ating mga kababayan na most of the original furniture that was used by the general ay nandito pa, no? Oo. At kung makikita Nakita din yung natin kahapon. yung sahig, yun yung nababasa natin sa libro, the personal point that I'd like to raise is yung nakikita ko sa libro, yung mga pag-aaral natin sa kasaysayan, siguro yung bahay na bato ng Pilipinas, 18th, 19th, circa 18th, 19th century, turn of the Kahapon, century. nalakaran natin yun. Ay, Yung kahoy na nayapakan yun. po ng ating mga paa Oo. yung at nakita po ng ating mga mata. At it's really kudos, a feather in the cap to the National Centennial Commission and to all the efforts. I think also that we should give due note to our president, si Pangulong Fidel Ramos, kung saan naman ay talagang binigyan pansin ang pagsasaayos nitong lugar na ito. To, Yes, do mansion. na may sandalan sa disenyo ng ulo ng kalabaw na kwento rin sa ating kahapon tubi sa pag-ikot natin sa loob ng museo ay isa sa mga paboritong motif ni General at dating Pangulong Emilio Aguinaldo, at nakikita din natin yan sa ilalim mismo ng Independence Balcony. Bago pa man din na deklara ang Carabao as the national animal, binigyan pugay na rin siguro, pinagpugayan na rin ng ating unang pangulo ang this particular beast of burden, and tulad nga na nasabi namin sa inyo, sa paggunita ng 100 taon ng proklamasyon ng ating kalayaan, ay yan ay sasariwain at i-reenact ng ating Pangulong Fidel Ramos sa pagkakataong ito, plus babasahin din niya Yes. sa yung Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipina dito rin sa Independence Balcony, at yan ang malugod na hinihintay naman ng ating mga kababayan na nakalugar ngayon dyan sa tapat sa may Calle Real dito sa Kawit, Cavite, and of course along the Yan siguro, Toby, yung isang magandang ugali natin mga Pilipino kapag ginugunita natin yung ganitong mahalagang pagkakataon. Inuulit natin yung eksaktong mga gawain. Siguro, hindi lamang isang symbolic na gawain, kundi pagbabalik ng ating diwa sa mga simulaing nakapaloob sa mga gawain yun. Yung pagtaas ng watawat at itong pagbigkas muli ng proklamasyon ng ating kalayaan bilang isang bansa. At sa pagsasariwa ng mga kaganapan na nangyari dito noong Hunyo 12, 1898, at sa pagdiriwang na rin ng ika-100 taon ng proklamasyon ng ating kalayaan, ay simultaneous, makikita natin all around the length and breadth of the archipelago, the raising of flags. And we will, ang magpapasinaya at mangunguna siyempre dyan, ay ang ating Pangulong Fidel Ramos dito po, where it all started, the birthplace of the Philippine Republic,
dito sa makasaysayang bayan ng Kawit, lalawigan ng Cavite po. Natin kanina may bata rin nanunumpa sa ating watawat. Katulad nung batang namuno din sa pag-awit ng pambansang awit. Kanina, bago sinalihan siya nung 11 choir, Toby, na nandirito ngayong umaga sa Kawit. 1,000 voice choir. 1,000 voice choir at yung iba't ibang orchestra na dinagdagan din ng musika ang Philippine pag-awit Philharmonic, sa ang nangungunang nangungunang orchestra. sa tanggapan ng Pangulo ng ating Republika, tinanggap niya yung mga mahalagang sandali sa ating kasaysayan mula nung revolusyon ay pinagtagumpay ng lahat ng ating mga bayani, kasama na doon ang Pangulong Aguinaldo at lahat ng mga Pilipino ng taong panahong iyon, hanggang sa kasalukuyang binanggit na yung EDSA Revolution at yung paglampas natin sa nakaraang krisis lamang, lalo na sa kabuhayan dito, hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong rehiyon ng Asia. At doon nga siya nauwi sa puntong sinabi mo, yung pagpapalawak at pagkonsolida ng demokrasya sa pamamagitan ng pakikilahok nating mga karaniwang mamamayang Pilipino. Dagdag din siguro dun, Risa, no, yung I remember one of the remarks that the president made. May ilang taon na rin nakalipas. Pero ang naalala ko doon, especially doon sa remarks na nabanggit niya noon, I think it's also part of the themes na nabanggit niya sa araw na ito. Yung pag kinalimutan mo yung nakalipas, nawawala yung puso mo, yung nawawalang saysay yung buhay mo, no? At nawawalan ka rin ng direksyon para sa kinabukasan. A nation, yesterday, bago before everyone else, and natutuwa kami na yung curator or the guest curator na nagsaayos nitong it was an entire redo nung ilalim, yung And unang in yung first floor. multimedia format. Yung first floor po nitong ating Aguinaldo Shrine, ng Aguinaldo Mansion, used to house yung mga memorabilia, mga paraphernalia ni General Emilio Aguinaldo. At yun lamang, o halos yun lahat lamang, ay ang pero ngayon, laman. binago nila the entire floor, Risa. At siguro maganda ring ihikayat natin sa ating mga kababayan kung may pagkakataon po Dalaw kayong kayo rito. makapunta sa Kawit, Cavite, don't miss out in visiting the Aguinaldo Shrine dahil they've restored it, they've renovated it, they've retained the entire Banda Maurice Morong Rizal, ang Rosarian Band galing sa Rosario, Cavite, Banda 8 mula sa Cardona, Rizal, Banda Kabataan mula sa Imus, Cavite, Tenga na lang. Banda 1 mula sa Cardona, Rizal, Banda Makalalag mula sa Lumban, Laguna, at kasama rin natin ang Angono Wind Ensemble mula sa Angono, Rizal, Magdiwang Band mula sa Noveleta, Cavite, Oo nga. Banda 5 mula sa Hindi nga Cardona, nakapag-ask, Rizal, sinabi na lang nila Malabon Community Band mula sa Malabon, Metro Manila. Uy, nadignitay. Ali Alatas. Wow, the foreign minister, the peace man. Talaga nakapaypay, nakakatuwa ng Asian na Asian ang dating. Pwede mo bumili. Indonesian ambassador and the The foreign minister. foreign minister Ali Alatas. Distinguished na din talaga ng Asya. But it's not it's not surprising. Sorry. I'm sorry. Sige. It's not surprising that we will see especially from the ASEAN, Dahil ano yan Solidarity nila. solidarity. Over the especially over the 6 years of the Oh. Ramos administration. And the He was very instrumental. very instrumental, and from day one hindi pa nga siya hindi pa nga siya umuupo during nakikita niyo sa inyong mga television screens, in just a few moments we'll be boarding at siya magmamaneho nitong limousine na ginagamit ni General Emilio Aguinaldo, bagamat hindi niya, of course, wala pang mga
kotse noong Noong 1898, noong 1898. Ito well, he purchased this later on. As you said, it's a 1924 Packard. It's a 7-passenger limousine. And it was restored by the Vintage Car Club, one of the Vintage Car Club aficionados dito sa ating bansa, si Ginoong Charlie Alvarez. And Took him Risa? almost a year Almost, to restore oo. the car. So talagang labor of love itong pagbabalik sa dating anyo nitong 1924 Packard ni General Pangulong Emilio Aguinaldo. Siguro, Toby, kung nasa magandang kalagayan lang yung kalusugan ng dating driver mismo ni Pangulong Aguinaldo, siya mismo ay pwedeng mag-familiarize kay Probably. Pangulong Ramos dito sa limousine na ito. At sasabihin din kung paano niya minaneho ito, and maybe also glimpses of the general while he was As a passenger. as a passenger, Yes. Kung siguro backseat driver si Kung General Emilio nakikialam, Aguinaldo, hindi But yung humigit kumulang halos sa 800,000 piso ang nagastos sa pagbubuo and renovating and refurbishing this particular limousine na ginamit ng ating unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. But of course, that was during the 20s. And well, the President will be boarding this limousine on his way. Bali ito na, paalis na ang ating Pangulo from here. He will be moving back to Malacanang, pero hindi gagamitin niya ito all the way back to all the way back to Manila. To Manila. And tubig sa pag-alis niya dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, ay baon niya ang, sa maraming magandang karanasan ngayong umaga. Dalawa siguro napaka-memorable para sa Pangulong Ramos. Una na ay yung hologram ni Pangulong Aguinaldo na ipinakita ng mga curator ng museo dun sa loob ng museum. Isang aktor ay gumanap ng papel ni Pangulong Aguinaldo sa Bispiras. Bispiras, ng June pagdeklara ng 11, 1898. Maganda nga siguro yung you wonder what it was that the first president of the republic was thinking and on the feeling. eve of alam niyang alam na niyang he was going to proclaim the independence of the Philippine Islands from the colonial from the colonial forces. And in a time of war, so oo, crisis yung sitwasyon nun. Maganda nga rin siguro makita yung pagsasadula nitong yung kaganapan na yun at pinakita ng ating which was prepared by our curators, those who restored and renovated itong ating Aguinaldo Shrine. At sa pagsakay, Toby, ng Pangulong Ramos sa kanyang sasakyan, paalis na dito sa Kawit, Cavite, ay dala rin niya syempre yung handog ng pamilyang Aguinaldo. May palaki na Isang inabot sa magandang kanya laki. kanina, And I think maganda sigurong to share what that particular plaque had in it, yung ano ba ito? Ang likeness. Likeness ni Pangulong Ramos at ni Pangulong Emilio Aguinaldo. So pinagsama itong pinagsama the likenesses of these two presidents of the Spanning republic. the Spanning the century. first and the centennial president ay hinandog sa ating Pangulong Ramos ng mga kaanak naman ni General Emilio Aguinaldo. Na sinasalamin din yung pagpapakilala ni National Centennial Commission Chairperson Salvador Laurel kay Pangulong Ramos kaninang umaga. And again, tulad nga ng sinabi namin sa inyo kanina, kung may pagkakataon po kayong mapadpad dito sa gawing Cavite, sa lalawigan ng Cavite, huwag po ninyong don't miss out in passing by dito po sa Aguinaldo Shrine. Yung complex po dito with the shrine itself, itong mansion, at yung kaharap noon yung liwasang Aguinaldo naman. At I'm quite sure that just as much as it moved Risa and myself nung aming tinitingnan ito, tinur namin ito, the curators were very kind to allow us to give us a look-see bago before everyone else. Kahapon ito naman bubuksan naman ito, it's already open to the public. Ang opening nga niyan ay ngayon yung museo dito sa Aguinaldo Mansion, at syempre ito namang yung pagbukas ng liwasang Aguinaldo sa tapat lang lamang noon ay bukas na rin do spend time do spend time at relive din siguro. And yes, Dong, yes,
Yung ating the members of the Presidential Security Group are Trying sort to of clear the clear a path for the for the Packard to pass through. Oh, there, yes. Uusad Well, na. there you have it now. Ay, hindi aabot. The president paligid ng iikot Liwasan, lang no? ang ating pangulo dito sa around the Liwasang Aguinaldo. Mula doon, after he makes the loop, he'll get back to where he started, to where he is right now. He'll transfer to yung sasakyan talaga niya. And then they'll move by convoy to a nearby elementary school. Dito rin po sa may Kawit. It's about half a kilometer away. At kasama si Mrs. Ramos, they will board the choppers of the 250th Presidential Airlift Wing. That will take them back to Malacanang. Oo. Yes, and it's really moving. And we saw quite a number of them, Dong, Quite a number here of them. at the Aguinaldo Mansion, and their own children as well. So several generations of this family of the first Philippine president. And yun nga, fully restored itong vehicle na ito at nabanggit nga natin, it cost quite a lot, 800,000 pesos ang halaga sa pagbubuo nito at medyo may kahirapan din hanapin yung mga partes Inangkat pa para mula sa Estados Unidos, para buuin ito. Oo, ni Mr. Alvarez. Pero eto, kompleto yung mga partes at yun nga, ito nakikita natin, it works. It's running. So isa na siguro sa mga bagay na mahalagang tanda ng ating kasaysayan, yung ating pinagdaanan na pinagbuhusan talaga ng atensyon ng National Centennial Commission na ihanda para sa centenaryo, sa pagdiriwang ng centenaryo. Kanina pala, Toby, inanyayahan mo yung mga kababayan natin na dumalaw dito sa Aguinaldo Shrine. Siguro isa ito sa mahalagang bahagi ng tinatawag na Centennial Freedom Trail. Magandang siguro sa buong centenaryo ito dahil hindi naman nagtatapos ngayong 12 nitong buwan. Tama yan. Hanggang pa sa Enero ng susunod na taon ay dapat dalawin natin mga Pinoy yung iba't ibang mga Freedom Trail sites kasama na yung sinasabi ng curator nitong Aguinaldo Museum na partner ng Aguinaldo Shrine, yung Baraswain. Oo, Baraswain. So, yes, Dong. Salamat. Thank you, Dong. Pes.